Umpisa na natin yung talakayan ha. Kasama na po natin si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Magandang umaga po sa inyo, Senator Pimentel, sir. Kanin pa, magandang umaga. Naimbag na bigat, maayong buntag. And congratulations kay Isa. Opo, bagong-bagong mami, si Isa. First baby niya po. Mami niya. Yes, sir. Opo. Sir, tungkol po dito sa Pogo, una muna, sir, ano po ba ang inyong posisyon dito? Ito ho ba ay dapat na talagang tuluyang ipagbawal, paalisin na kahit po yung mga legal? At bakit po? Well, matagal na yung posisyon ko dyan. Dapat alisin na natin ang Pogo. Of course, kung illegal, dapat may crackdown, hindi ba? Yung legal, wag na natin gawing legal. I-declare na nga natin na illegal na lahat ng Pogo para mahinto na po yung activity na yan. Kasi, number one, maganda bang negosyo yan? Yan ba ang gusto natin i-attract sa Pilipinas? Sugal. I mean, kahit tayo siguro magdesisyon sa bahay natin, ano ba gusto natin ipapasok sa bahay natin, magpasugalan tayo sa bahay natin. Ganun So yun yung number one. Number two, ibang klaseng sugal po ito. Nag-take advantage ito ng technology, online. Tapos ang tinatarget na mga Pogo na yan, isang kapitbahay natin. So hindi na siya magandang neighborly practice. Hindi siya magandang kilos na isang kapitbahay na gagawa tayo. Sugal na nga, sa lugar natin, i-host natin ng sugal. Ang target natin yung mga naninirahan dun sa ibang bansa na bawal ang sugal. At saka ang Pogo po kasi para maunawaan ng ating mga listeners and viewers sa Facebook ay sugal ito na ino-operate dito, ang mga kliyente po nasa China o nasa iba pang bansa. Sila yung mga tumataya. Tanong, paano nagagawa yan? Ginagamit technology, internet. Yun, online. Yes, sir. Tapos number three, ang Pogo, ang kanilang mga trabahante dyan, karamihan dyan ay foreigner. Galing dun sa bansa na gusto nilang i-target. Kasi nga, parang nga makausap yung lingwahe. Marunong sa lingwahe, makakabola sila doon, makaka-market sila ron na, maglaro kayo rito, magsugal kayo rito. So, pati yung labor policy natin, sira. Kasi ang general rule sa labor policy sa Pilipinas, Pilipinos lang ang pwede magtrabaho sa Pilipinas. Ang exception dyan, kung merong special skill yung banyaga, na siya lang ang kayang gumawa, hindi Pilipino. Tapos gagawin natin 100,000 na Chinese papatrabaho natin dito para lang diyan. Yun na, ano ba yung nature ng trabaho? Manloko para may magsugal na foreigner. So number 3, number 4, foreign relations natin. Nasisira tayo sa foreign relations kasi bawal nga yan sa mainland China. Tapos ang mga citizens nila yung tinatarget natin. And of course, ito na yung panglimang dahilan na grabe na po ang law and order. Kasi kunyari sabihin, kahit nung pinangako naman yan dati, 30 billion daw yung makukuhang buwis dyan, hindi nangyari yun. Ilagay na lang natin sa 3 billion pesos ang nakuhang mga buwis dyan. Yung 3 billion na yun, ubos na yun sa law enforcement pa lang eh. Diba? Yung lugi police, pa sir, lugi pa. Lugi, abonado pa tayo. So, tsaka yung police natin, yung imbis na ang proteksyon nila sa mga komunidad na mga Pilipino, umiikot sila sa mga community natin. Yes, sir. Ganyan. Nada-divert po sila. Nagpo-form ng mga special task force, nagpo-form ng mga grupo na puro raid, puro crackdown, yun. May gastos yun, sir. Hindi alam ng ating mga kababayan. Hindi basta sweldo ng mga pulis po o mga tagapaok yung gumagana dyan. May mga overtime pay yan, may mga overhead yan. Ibang gastos pa, di ba? May pa. Tapos yung mga nagda-divert na nagmo-moonlighting na security, sila ng mga Pogo executives na mga foreigner. Imbis na nagpapatrolya sa daan to maintain law and order, nagpa-private security sa mga
pogo na mga foreigner na ano kasi ganito kasi ang negosyong sugal na binuksan natin sa Pilipinas, kahit na online man yan pero sugal pa rin yan. Ano ba klaseng negosyante yung ma-attract natin? Ayun, opo. Ang negosyante ma-attract natin diyan, hindi yan yung negosyante nagko-compute ng mga balance sheet, ng mga profit and loss statement, dahil sa mga manufacturing, hindi yan yung mga negosyanteng gusto sila ang astig, sila ang tigas. Kaya gusto nila na papaligiran sila ng maraming mga bodyguard. Ayun. So kasi sir, ibang klase yung negosyo, hindi sila yung tipong magtatayo ng pabrika dito po. Correct. Kung sa sugal, parang sa pelikula na sa toong buhay pala nangyayari, yun nga, may mga astig sila, mga bodyguard, at malamang-lamang, sir, may criminal activity. Sir, ang nakita ko kasi dito sa Pogo sa Bamban, Tarlac, at saka, tama, Bamban, Tarlac, at kahit yung sa mga Pogo sa Las Piñas, Parañaque, meron pong kinalaman sa money laundering sa ibang bansa, yung mga nasasangkot o yung mga Chinese po na nagtayo ng Pogo. Basta ganito, pag sa negosyong sugal, ibang tapang, ibang personalidad ang negosyante na attract natin. Ibang kasing tapang 'yan. Hindi lang 'yang tapang sa financial na gusto niya mag-risk ng kanyang kapital. Ibang tapang 'yan. So yung tapang na kaya ding gumawa ng krimen. Kung kailangan niya mag-twist kung kailangan niya mambali ng kamay, gagawin niya. So, yung iba kung kailangan pumatay, gagawin. Yung iba kung kailangan makaisa, gagawin. Yan yun eh. Sir, paano po itong sinabi ng PAGCOR sa Senate hearing nung nakaraang araw na hindi naman daw po sila kokontra, of course, kung ipatigil ng presidente at ng Kongreso itong mga Pogo, lahat ng Pogo, Kaya lang, dun daw sa mga legal, kung ipatitigil, this year alone, 22 billion to 23 billion pesos ang mawawala sa gobyerno at daang libong mga manggagawa ang mawawala ng trabaho. Papaano naman po ito, Senator Pimentel? Well, yung mga 20 billion, hindi ako naniniwala dyan. Bigyan nila kami na magandang study dyan na kung paano na. I'm sure kinumpute nila dyan yung mga sasabihin nila, mga indirect na kita, gano'n, alaman na nagrenta, bumili ng pagkain, wala yan, hindi na dapat tayo hindi na dapat dinadagdag yan. Doon tayo sa direct na taxes. Saka number two, kung 20 billion, kahit aminin na natin, let's say, tanggapin natin na 20 billion yan, kayang-kaya naman punuin na ng gobyerno yan sa dami ng supposed to be investment ng mga Amerikano rito. Kala ko ba kampi natin ang mga Amerikano? Kampi natin ang mga French. Di mag-invest sila rito. Di bawing-bawi na yung 20 billion. Pinalitan pa natin sa mga negosyanteng nakatingin sa balance sheet talaga, sa mga production ng mga delata, sa mga production ng mga bagay-bagay, hindi sugal. Andiyan ang mga French, andiyan ang mga US. Bawing-bawi yan 20 billion yan kung totoo man yan. Tapos doon lang ako nalulungkot at naiinis yung sinasabi nilang libo-libong manggagawa ang mawawalan ng trabaho. Tama, sir. Mga foreigner yan eh. Pinapasok natin dito na violation sa labor policy natin ngayon. Sasabihin natin, teka muna, wag natin pigilin to kasi mawawalan ng trabaho yung mga foreigner na nanluloko sa kanilang mga kababayan. Ano klaseng reasoning yan? Aminado ako na merong mga security guard na Pilipino, may janitor na Pilipino, siguro kung meron mang konting car dealers na Pilipino, yes, sir. Siguro mga nagluluto, nagpipilipino, nagsiserve ng pagkain dun sa mga foreigner na trabaho na Pilipino. Kayang-kaya na ng dole yan. Siguro wala pa mga 5,000 to 10,000 yan sa 43 na Kunyari, 43 na lang yung legal. Kahit lagay mo ng 500 na lang na Pilipino na employee dun sa 43, di 22,000, halos 22,000. Kayang-kaya na ng dole ayusin yan. Bigyan ng tupad, bigyan ng upskilling, reskilling.
At saka yung services naman ng mga Pilipino dyan, mukhang kailangan din naman yan sila. Kunyari, dumating na yung mga American investor, mga French investor. Gusto na tayo tulungan sabi nila So, Japanese investor, it's the same. It's the same thing. They will need those security guards. They will need those office clerks. They will need them. Ibig sabihin, sir, yung 100,000 na inaalala ng PAGCOR chairman ay mga foreigner, hindi natin problema yun. So, ibig sabihin, yun naman po mawawalan ng trabaho, kayang punuan po yan o kaya nang atupagin ng ating gobyerno through, particularly po ng DOLE. Sir, ito po, kahapon, unang isang araw pala may sinabi ho si Presidente Marcos na mayroon ng task force under po ng DILG na mag-handle po ng mga krimen na may kinalaman dito sa mga POGO. Would that solve the problem po, Senator Pimentel? Well, sa krimen, kita mo, di abonado na talaga tayo. Doon pa lang sa kinikita natin sa POGO, inuubos na natin sa law enforcement, sa paglalaban sa kriminalidad. Imbis na naitayo ng eskwelahan, imbis na, di ba, imbis na invest yan sa daan o sa fiber optic, ginagastos lang natin nagagastos po sa paghahanap. Laban din sa kanila na sila teka binibigyan nila tayo ng 100 piso para gamitin natin para tugisin sila. Tapos kulang yung 100, 200 pala. Abonado ba tayo? So actually kaya mga ganyan mga band-aid hindi na ako naniniwala diyan. Kailangan ganito ito parang ito yung ang nare-remind ako sa debate nung Lagban. Yan lang naman yung pagputol ng kahoy. Yes, sir. Dati kasi sabi nila hindi, selective lang ang pagputol ng kahoy. Sabi namang iba total Lagban na kasi nga pag papayagan mo yung mga selective, napakahirap i-distinguish nga sino ba yung legal at hindi legal. Therefore, yung lahat ng tao i-assume ay legal yan. Hindi, wala rin nangyari. Tuloy-tuloy lahat. Ibig sabihin, sir, alisin na lang natin lahat. Opo. Total lag ban, total POGO ban mo na. Therefore, kung meron tayong sa komunidad natin, may marinig tayo o makita na, teka muna, parang may POGO activities dito, pwede na natin isumbong. Kasi masyado namang mabigat para sa ordinaryong mamamayan yon na kung mayroong legal POGO, may nakikita siyang POGO, siya pa ang mag-investigate. Legal ba ito o illegal? Hindi niya gagawin yun at wala siyang kakayahan doon. Dahil pagpunta niya ngayon sa PAGCOR, sasabihin ng PAGCOR, hindi, data privacy, hindi mo ko pwedeng masabi sa'yo. Imagine mo yung mga ibig sabihin, sir, alisan na lang lahat para wala nang pagtaguang legal, yung mga illegal. Correct. Pero sir, yung mamamayan natin na makakita ng POGO-like activity, pwede na siya magsumbong kasi alam niya nationwide illegal na. Sir, ina-expect niyo ho ba o mas mainam ho kaya na magsalita tungkol dito sa presidente doon po sa State of the Nation address niya? Magandang pagkakataon ho kaya ito? Baka gulatin niyo tayo. Sisipa ang popularity ng approval rating ng presidente pag i-announce sa zona niya na he is now banning completely all POGO activities in the Philippines. Napakagandang political move po yun. But of course, I am not the political advisor of the president. Pero possible kaya, nakikita niyo ho ba yung ganung possibility na mag-announce si presidente ng ganito? And would you encourage the president din po? Sa kaya ko lang natanong din kung posible kaya kasi pwede ho kayang pasakali na yung pagre-recommenda ni Finance Secretary Ralph Recto sa presidente na iba na yung POGO? Posible nga kaya nga posible. Pero siyempre, kung ako naman si presidente, siyempre itago ko na, hintayin ko na yan sa zona para isa yan sa mga highlight ng State of the Nation address na. At siyempre lahat ng atensyon nandun nakafocus, magugulat tayong lahat. At hindi lang magugulat, matutuwa pa. Ayun, tapos mataas pa ang popularity, everybody happy. Correct.
meron plus yun sa approval rating niya, sa satisfaction rating niya. Ayun. So, sir, abangan natin yung SONA ni Presidente. Sir, baling lang po ako dun sa ongoing ng investigasyon. Si Mayor Alice Guo po ay na-issuehan na ng arrest order ng Senado kasama po yung kanyang mga magulang, mga kapatid at si Dennis Cunanan. Yung isa, sir, na aresto na nasa Senate na po si Nancy Gamo, yung pong sinasabing accountant ni Mayor Guo. Ngayon po, si Mayor Guo, being a mayor, ano po yung pwede bang panawagan ninyo sa kanya siguro, ng Senado? Kasi inanap po siya kahapon, hindi siya natagpuan. I'm sure naman... Na siya. Mag-attend na siya. Mayor siya eh. Tinatawag ka ng Senado, mayor ka, attend ka. And then, nakita ko naman, very competent yung mga legal team niya, yung lawyers niya. I-advise na lang siya ng mga karapatan niya kung sakaling yung mga tanong, pwede yung sagot, yung tanong, kahit anong sagot mo, pwede magamit laban sa iyo sa isang criminal proceeding. Di ba ginpo ka na right against self-incrimination mo on a per question basis? Alam na ng lawyers na yan. Alam mo nangyari tuloy kay Mayor Alice Guo, meron na nga siyang problem sa substantive law. Dadagdagan pa niya ng procedural law. Kasi ito procedural to problem niya, not attending eh. So, meron ka na nga, pinapaliwanag na nga sa'yo, ano yung problem mo sa substantive law, dadagdagan mo pa ng procedural problem. Mag-attend ka na, tanggalin mo na itong procedural problem and then sagutin na yung substantive issues. Senator Pimentel, bilang kayo po naman ay abogado at naging Senate President, paano po dapat i-consider ng Senado ito pong petisyon ng kampo ni Mayor Guo sa Supreme Court? Ang kanya pong prayer doon ay i-junk po. Una muna sa sabina kasi ito ng Senate, i-junk yung sabina na inisyo ng Senado para po siya humarap sa Senado doon sa public hearing dahil ang katwiran po ay nag-commit na raw ho ang mga abogado, particularly si Senator Risa Ontiveros, ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction dahil inilagay daw po si Mayor Guo sa public prosecution and humiliation. Tapos ay paglabag din daw po sa privacy ng Mayor yung pong pag-ungkat sa kanyang salin na isinapubliko pati sa kanyang birth certificate. Ayan, medyo ako din mismo kasi napatanong din ako sa sarili ko nung nangyari yan. So let the court decide. Oo, pero kung walang number one, kung walang TRO, tuloy-tuloy. Kung papasagutin ng Senado, sasagot ang Senado. Pero magandang sa akin yung dalawang issues na yun na Renee's about SALN and then tax return ata. Although nakita ko naman na binasa naman ng chairman yung legal basis kung bakit pwedeng i-divulge. Pero sa akin as a lawyer, lihitin mo namang erase yun before the court. Pero pag walang TRO, attend ka. Ayun, as long as wala pong TRO, hanggang wala pong TRO ang Supreme Court. Hindi ka pwedeng ikaw mismo nagsabi na tini-TRO ko sarili ko o number 2 yung pagpa-file ko yun na yung TRO. Hindi. Kung walang utos ang korte, yes sir. Para sa pabor ng petitioner, sumunod ka ngayon sa utos ng Senado na umattend ka. At nasa katwiran naman. Lalo na mayor siya tumakbo siya for public office. Alam niya yun nung tumakbo siya for public office, alam niya yun. Iba na kilos mo pagka ikaw ay public official. Iba ang kilos mo. So ang pwede po niyang gawin, pwede ho siyang magkusang pumunta sa Senate. Kasi ang malamang na hearing po kasi July 29. So kung hanggang hindi po idinadaos yung hearing, doon muna siya sa Senado. So pwede naman ho siya magkusa na eto ko si Mayor Guo, pinipresent ako sarili ko, pwede na po siyang pumunta sa Senado anytime. Oo, para mawala yung contempt niya. Kasi otherwise sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin siya sa Senado So pumunta na lang siya doon kasi
number one, kung mayor ka, meron kang workplace, meron kang workstation alam kung saan ka hanapin. Hanapin ka siyempre sa mayor's office ng bayan mo. Pag wala ka doon, di manganganak na naman ang kaso yan. Di sabihin na, teka muna, 2 linggo na itong hinihintay sa mayor's office, wala siya doon. Di may kaso ka na namang iba, administrative na naman, o unexplained absence, or refusal to report to work. Sir, kasi suspended po kasi siya. Sir, suspended po kasi siya ngayon. Suspended pa siya ngayon. Suspended siya ngayon. Sige, tama. Kung gano'n, hindi siya mahanap doon. Pero pa rin siyang residential address. Doon na lang siya kukunin. Hanapin. Basta sir, kayo po, kaisa na makatwiran, nasa katwiran po yung pagpapaaresto ng Senate kay Mayor Guo. Kasi ito ho ay, dahil po ito na contempt. Kasi naka-flow chart naman kami diyan na number one, i-invite mo muna yung tao. Yes, sir. Pag hindi pumunta, isabpina mo na. Pag hindi na pumunta sa sabpina mo, iwawarrant of arrest mo na. Ganoon naman yung flow chart namin that is for a private person. For a public official like a mayor, pwede nang i-shortcut yun, diretso mo ng sabpina yun. And then sir, doon lang po kasi dito sa pag-imbestiga po sa mga pogo, nakita na ang dami na ho na mga flaws, halimbawa ho yung late registration na nagagamit daw pala apparently ng mga foreign nationals like allegedly si Mayor Guo, Chinese, nakapag-register, naging tawag dito, Chinese nakapag-register na Pilipino dahil nasasamantala ho. So yung kayo sir, ano yung nakikita ninyo dito na mga batas na pwedeng gawin? Yun na nga, itatighten natin yung batas sa late registration. Okay, kailangan gawin natin mas stricto yun. Pero pagdating sa budget process, yung Philippine Statistics Authority, yes, sir, ipapa-explain natin sila ano ba nangyayari rito. Siyempre, dapat by the time sa budget process, alam na nila ito, di ba? Yes, sir. Dapat meron na rin silang recommendation, ano ba nakita nilang butas. Kasi tuloy-tuloy na yan kung butas tayo sa birth certificate, ibig sabihin merong foreigner na nakakakuha ng birth certificate, therefore butas tayo sa national ID. Ibig sabihin marami ring foreigners na makakakuha ng national ID, na mga genuine na national ID. Di na naloko na, nasira na lahat ng sistema natin. Kaya nga tayo nagda-national ID. Gusto natin i-account yung sino yung Pilipino Yes, sir. Butas na butas tayo from the very, 20 billion pesos na project na naman yung national ID na mababasura na naman dahil sa yung may malaking butas doon pa lang sa unang hakbang, doon sa basic document na gagamitin, butas na butas yung proseso. At saka sir, pagka meron po silang Filipino birth certificate at saka national ID, makakakuha sila ng passport, makakabili rin sila ng mga properties na para mga Pinoy din. Siyempre, hindi mo na kasi dalawa na yung pruweba niya tapos sasabihin pa niya, pinakamalakas niyang pruweba yung national ID. Kasi yan sasabihin, ito, ang dami-dami yung safeguards dito sa national ID. Meron akong national ID. Yan ang problema kasi nga, actually, ang pinaka-importante is the birth certificate kasi siya rin talagang basis ng national ID. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, yung birth certificate process natin, nakikita na ngayon natin na ang butas pala dyan is yung pinayagan natin ngayon ang late registration. Ngayon, meron naman talagang lehitimong late registration, di ba? Kung pinanganak ka sa isang barangay na medyo malayo-layo, o mga 1 week later, 2 weeks later ka na late register. So dapat meron talagang process of late registration, pero na-take advantage, na-aral ng mga sindikato. Kaya nga, tingnan mo yung klase ng mga pag-iisip o businessmen, lagyan na natin sa quotation mark, businessmen, ang na-attract natin pag sinabi natin
dito kayo sa Pilipinas, magtayo kayo ng sugal, online na sugal. Ganyang klase yung pag-iisip ng mga yun na, teka muna, may late registration, maging Pilipino na rin tayong lahat. At mag-mayor pa. So masasamantala na nila yung sistema natin, sir. Masasamantala na yung mga natin, loophole sa mga batas po natin. Sir, yun nga, ang ganyan yung klaseng negosyante na butas ang hinahanap. Hindi yung punta ako sa Pilipinas, magko-comply ako sa batas ng Pilipinas. Hindi. Pag sugal ang ina-attract mo, punta ako sa Pilipinas, ano yung mga kahinaan o butas na batas nila, take advantage natin. Yun yung sinasabi ko kanina, yan yung tipo ng negosyante or tao na ma-attract mo pag sugal ang gusto mong i-promote. Mga criminal minds na. Sir, ito po, yes, sir, specific na lang po doon sa investigasyon po ng Committee on Women. Nabungkal ho dito yung pong SALN tsaka yung birth certificate ni Mayor Guo at ngayon po malamang-lamang na ay pati yung kanyang bank accounts. Meron na pong freeze order dun sa kanyang accounts. Dun sa mga naunang hearing, hindi po isinasa publiko ng Anti-Money Laundering Council dahil nga confidential pa yung investigasyon. Ngayon, gusto po ni Senator Gatchalian na pigain yung pong mga detalye tungkol po dito sa accounts ni Mayor Guo na allegedly may bilyon-bilyon piso pong pumasok at yun yung ginamit sa pagtatayo ng Pogo na apparently ay hindi daw po ni-report o hindi natunugan ng mga bangko. Ang tanong ko lang, sir, kaya ko inilatag yung mga premises na ito. Doon po sa investigasyon, sir, pwede ho ba talaga na ilantad sa Senate hearing yung pong ganyang mga detalye like laman ng bank accounts, yung pong laman ng SALN, yung pong mga birth certificate, o ito po ay sakop ng right to privacy po ng isang individual kagaya ho ni Mayor Guo? Yun na nga, katulad na sinabi ko kanina, medyo pagdating naman dun sa petition nila na release nila yung issue na yan, gusto ko rin mag-guide ng korte. Okay? Pero yung birth certificate dapat pwede i-discuss yun kasi public document yun eh. Yung birth certificate, okay yun na pinakita. Pero ako mismo, I have my reservations pagdating sa SALN, ITR, bank account. Kaya nga, if there is a case, I welcome the case para mag-guide din po ako. At ang Senate sir mismo. Pero ang ginagawa naman kasi ng chairperson namin, sinasabi niya yung legal basis niya bakit pwede niyang gawin ito. Nakita ko yun sinasabi niya So that is her or his interpretation. So sa batas din yung sinasite niya Sinasabi niya ito yung sinasabi ng batas. Exception ito, pwede ko tong ilabas. So therefore meron sa mata niya, meron din siyang legal basis to do it. Pero sir, bakit ho ba pagka government official, hindi ho ba mas mainam na magkaroon tayo ng batas na pag government official, para ho talagang transparent at makitang hindi nagsasamantala habang nasa pwesto, i-exempt ang mga taga-gobyerno sa bank secrecy law para po magkalantaran, lalo na pag may mga investigasyon ng Senado, pati po yung mga SALN. Yung SALN ho, nagisnan ko ho ito na nakikita ho namin yung mga sinasubmit po ng mga senador sa Office ng Senate President kapag ka-April, taon-taon. Recently, dahil dun sa right to privacy at mga kung ano nung pang paghihigpit, hindi na ho makita itong SALN. So ngayon, nagiging issue pa ito dun sa Senate investigation na maka-question pa yung bakit ito bubungkalin, bakit ito ilalantad. Well, kasi nga may concerns kasi ngayon about yung weaponization diba? Kasi may mga fake news, may mga ganyan. So I mean, ibabalanse natin lahat yan. Pero tama ka dyan, Nympha, na ang privacy concern, ang privacy rights ng private citizen ay dapat mas malawak o mas malakas compared sa public official. Nung pag tumakbo ka na, meron kang part ng privacy rights mo na sinusurrender mo na. Pero ang gusto ko lang malaman yung extent, na medyo kailangan ko rin ng konting guidance diyan. But tama yung ginagawa ng aming ako sa ginagawa ng aming
Committee Yes, sir. na before itong sensitive documents ay dinidiscuss niya publicly, sinasabi niya yung legal basis niya, bakit allowed siya pwedeng gawin ito. Opo. Yun naman yun eh. So tapos kine-question ngayon nung taong apektado na public official din. So if that is pending the courts, yes, sir. I want the court to resolve it para for guidance. Pero dahil kahit pending yung kaso na yan sa korte, hindi ibig sabihin na may karapatan na yung petitioner doon sa kaso na hindi na siya sisipot, then meron akong kaso. Hindi. Kung attend ka, wala naman sinasabing may PRO o may karapatan kang wag mag-attend. Attend ka pa rin. Pero maganda, pero gusto ko sabihin, mayroon kayong magagandang issues na rineraise na gusto ko rin malaman ano ang sagot. Ayun, opo. And speaking of attend, sir, attend kayo sa SONA kahit na may biro po si Vice President Sara Duterte na siya daw po ay ina-appoint niya sarili niya as designated survivor. Kinabahan ba kayo dun sa biro na yun, sir? Hindi naman. Hindi naman kasi parang lately nagiging masyado na mapagbiro si Vice President. Pero was it a good joke o bad joke ba yun, sir? Siguro nung nag-resign na siya although effective pa sa July 19 ata. Opo. Pero nung nag-resign na siya sa cabinet at saka sa all other government positions niya except being Vice President, para sigurong parang naging informal na yung pakiramdam niya kaya in a joking pabiro na si Vice President. Well, hindi lang nga maganda kasi in the context of SONA pero anyway, alam ko naman marami namang hindi nakakapanood ng pelikula yung series na yun. Pero meron kasing series yan, Designated Survivor, na nagdi-deliver yata yung US President ng State of the Union Address. Yan yung katapat ng SONA natin eh. Yes, at sa kanila, tawag dyan State of the Union, sa atin SONA. Present tapos, lahat yung mga official doon. Tapos sir, may nagpasabog. May mga ganon. Merong catastrophic event na nangyari na nagkaubusan sa leadership ng gobyerno. Ang naging acting president is the designated survivor. Siguro yung biro niya, makakaintindi lang yun yung mga nakakapanood ng pelikulang yun. Sa kabisi ng buhay ng tao ngayon, sa hirap ng buhay. Busy tayong lahat. I'm sure mabibilang mo lang sa siguro konting libo lang yung mga nakapanood ng designated survivor na yon. So, konti lang yung makakakuha ng joke na yon. Pero hindi na niya kailangan kasing sabihin yun kasi under the Constitution, siya naman talaga ang designated successor. Siya naman talaga eh. Kaya nga ako mismo may bill nga ako to expand yung listahan ng designated successor kasi sa ilalim ng ating Constitution, pagkatapos ng Presidente, Vice President, then Senate President, then Speaker of the House, then tapos huminto na. So, huminto na. And then sabi ng Constitution, oy Congress, gawa kayo ng batas, napahabain nyo itong listahan. So, meron akong panukalang batas na gano'n. At hiniring na ni Senator Robin Padilla. So, I hope yung technical working group na niya para maayos na. Ayan, sir. I-discuss po natin yan sa susunod na interview. Sige, sir, yes. Opo. With that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag, Senator Pimentel, sir. Salamat din po. Thank you po.